Magandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 427 ng Abot Kami na Pangarap. Sabi naman ni Lynette, Justin, bakit kabit itong nakalagay dito? Oo nga Justin, sabi ni Annalyn, bakit anak ng kabit ang nakalagay dito? Sabi naman ni Justin, abandoned child? Bakit ito niregalo mo sa akin? Teka lang, hindi ko ito niregalo sa inyo. Sabi naman ni Lynette, hindi diyan dapat ang ireregalo ko sa'yo kundi cupcake. Sabi naman ni Giselle, teka lang Annalyn, ba't mo ba sinisisi si Justin? Lynette, ba't niya ba sinisisi anak ko? Hindi po tita. Ito po yung naregalo sa amin ni Justin eh. Sabi niya po eh. Di ba sabi po nung waiter, galing po ito sa kanya. Ngayon napakita si Moira. Oh, kala ko ba magkakasundo kayo pero ba't nag-aaway-away kayo ngayon? Ha? Mga impacta, sabi ni Giselle. Walang niya ka Moira. Alam ko na ngayon, ikaw ang may pakana nito. O ba't ako? Kararating ko lang naman dito. Alam ko nga magkasundo kayo. Tas ngayon madadatan ko magkaaway kayo. Walang nyaka talaga. Bigla na umalis si Moira. Okay sige, alis na ako dito. Bahala ko yung mag-away-away dyan. Ngayon pinaliwanag ni Lynette. Justin, maniwala ka. Cupcake lang talaga yung ireregalo ko sa'yo. Para sa'yo yun. Sabi naman ni Giselle, Justin, wag ka muna umalis. Maniwala kina Lynette saka kay Annalyn. Totoo sinasabi nila. Justin, sabi ni Annalyn, si Ma'am Moira lang ang may pakana nito. Sinabi niya na, diba dumating siya rito kanina? Sabi ni Giselle, Justin anak, maniwala ka sa kanila. Nagsasabi sila ng totoo, si Moira ang may gawa nito. Ginagawa niya to para sirain tayo eh, para mag-away-away tayo eh. Ngayon nalaman na ni Justin ang katotohanan. Kasi nga sabi niya, iba raw talaga yung matatanggap niya sana regalo at hindi rin siya nagbigay ng regalo kina Lynette saka kay Annalyn. Sakto meron siyang kutsilyong dala. Meron siyang knife na dala yung natitiklop. Nagulat sila. Sabi nila, saan niya gagamitin to? Naku, mapapaaway siya, baka mapatay niya si Moira. Kaya inawat nila. Lumabas na yung pagiging maldita mood nito ni Justin. Inabol nila sa labas. Paglabas si Justin sabi niya, hoy Moira tanyag. At who the hell are you? Natawagin ako ng ganyan, ng pabalang lang. Ha? Sabi ni Giselle, Justin, magdahan-dahan ka, saglit. Sabi ikaw, wala kang pakialam, sabi ni Justin. O bakit? May laban ka? Ang ginawa ni Justin nagmaldita, nag-attitude, sinaksak yung gulong, kaya naplat. Kasi nga nagulat nga sila, sabi ni Moira, at meron kang dalang panaksak, sasaksakin mo ako? Dito sa harapan mismo ng restaurant na to. Nagulat si Moira, sabi niya, wag, ang gulong ko. Ngayon bigla na umalis si Justin. Talagang napaka-attitude. Nagulat si Annalyn saka si Lynette, napataklog na lang ng bibig. Ito namang si Giselle nagulat din at tumawa na lang. Tawa ng tawa si Giselle. Maloko talaga to si Giselle. Ang lakas sa mga asar eh. Mangyak-nyak si Moira. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Sabi ni Giselle. Buti nga sa'yo Moira. Ginantihan ka na anak ko Kala mo, hindi siya gaganti sa'yo? Alam mo, para sabihin ko sa'yo, nagmana siya sa akin. Malakas ang loob niya, may guts siya. Kaya buti nga sa'yo, dapat na yan sa'yo. Sabi ni Moira, walang niya ka. Sabi ni Giselle, tara na nga Annalyn at Lynette, pumasok na nga tayo. Let's have lunch. Tawa ng tawa si Giselle. Buti nga sa'yo Moira. Nakakatawa to eksenang to eh. Ibang gumanti si Justin may pagkamaldita talaga. Buti nga sa'yo, nagkaharap na si Moira saka si Justin. Ngayon, ito namang si RJ, nakita niya si Zoe. Zoe, saan ka pupunta? Pupuntahan ko po si Lolo, Dad. Zoe, pinagbabawalan na kitang pumunta sa lolo mo kahit sino. Sa ngayon muna. Bakit, Dad? Apo naman niya ako. Kanina, nanggaling dito ang mami mo. At nagpunta siya sa kwarto ng lolo mo. May ginawa siyang masama. Dad, hindi naman ako si mami Ako to, anak mo. Bakit wala ka pa rin bang tiwala sa akin hanggang ngayon? Hindi naman sa ganun, anak. Dad, pupunta ko lang naman si Lolo eh. Okay, sige, ganito na lang. Kung ayaw mo talaga, aalis na ako. Nawala na ng gana si Zoe. Nag-attitude na naman. Samantala, ito namang si Officer Mark. Pinalita nga kay Moira na i-open na nga nila yung CCTV. Ngunit, meron daw siyang hinihintay na balita ayon nga sa forensic report. At eto, ayon nga sa kuha ng CCTV, sa unang ebidensya, nakita nila ang sasakyang ito. Ito rin yung sasakyang ginamit sa pagdakip kay Lolo Pepe.
Namukhaan ni Moira, naalala niya, nag-flashback sa kanya. Yung sinusundan nilang ni RJ, di ba yung sasakyan? Naalala niya, sabi niya, teka, familiar sa akin ng sasakyan na yan, alam ko na, naalala ko na. Ito yung ginamit ni Moira, officer. Sabi naman ni officer, hindi naman po tayo po pwedeng mag-conclude na lamang nang wala po tayong matibay na ebidensya. Maaari nga pong sabihin nyo na kay Ma'am Moira yan kasi malakas po ang kutob natin. Pero hindi pa rin po talaga tayo pwedeng mag-akusa. Sa bagay, tama ka. Meron pa bang iba pang paraan? Saglit lang ho, may tumawag po sa akin, yung pala nag-text. Ayon po dito sa sinabi sa text, nakita na raw po nila yung may-ari. Natukoy na raw po nila kung sino po yung gumamit ng sasakyan nito. Sino? Walang iba po kundi si Nerissa. Nerissa, naalala niya yung araw na yun, nung sinundan nila si, diba, Moira. Nakita niya si Nerissa nandoon, nakipagpalit ng sasakyan. Ginamit nga pala ni Moira yung araw na yun. Tapos nung pumunta sila sa restaurant, nadatnan nila na may kahinahinang ginagawa itong si Nerissa saka si Moira. Naalala niya, Nerissa, siya yung best friend ni Moira. Sir, talaga may kinalaman rito si Moira. Kasabot talaga siya dito. Ngayon, ito namang si Moira, kinakamusta ni Nerissa. Siya nga pala, kamusta nga pala yung father-in-law mo? Eto, nakaratay pa rin. At syempre, kapag nagising siya, mapapahamak tayo. Bakit Moira? Natural, kasabot ka rito. Di ba pinera mo ko ng sasakyan? Kaya kapag bumagsak ako, babagsak ka rin. Moira, kaibigan mo ko. Ayokong madamay dyan simulat sa pool, diba? Sinabi ko na sa'yo. Ayokong madamay, ayokong makulong. Nerissa, isa lamang ang misyon natin, isa lamang ang ginawa nating krimen. Kaya kapag nahuli kami, damay ka rito, kaya ipanalangin mo na sana huwag kaming mahuli. Dahil hanggang sa ngayon, malaya pa rin kami at wala pa rin kami problema. May sabi naman ni Nerissa, napakamalas ko talaga at nakilala ko ng isang kaibigan na kasimbaliw ni Moira habang kumakain siya. Samantala itong si Dax, tumatawag kay Moira, nakatanggap siya ng unknown number na call. Hello, sino to? Ma'am, ako ito, si Dax. Ikaw na naman, tumawag ka na naman. Di ba nabayaran ka na? Ba't ka pa bumabalik? Ano ba sadya mo? Ma'am, kailangan po talaga ng pera eh. Di ba hindi pa po ako nakakapagpa-thank you sa inyo? Ibig sabihin nung kulang pa po yun. Ano ba? O di ba huwag ka nang tumawag dito, huwag ka namang gulo. Eh ma'am, kamusta ho ba si Zoe? Kinakamusta ko siya, naalala ko siya eh. Pwede ba Dax, huwag ka na magparamdam dito, magpakalayo-layo ka na. Ngayon habang nagdadrive si Dax, na-aksidente siya. Kasi biglang may mga tumatawid na pedestrian, kaya napahinto agad si Eric. Kaya nangyari, sa likod niya, si Dax, nabangga yung pinakalikurang bahagi ng sasakyan niya. Ngayon, hindi rin naman agad napansin ni Dax na huminto yung van na nasa harapan niya dahil nga kausap nga niya si Moira. Ngayon, galit na galit si Eric. Sabi ni Eric, tatakas ka pa? Alis ka pa? Hindi ka pwede makaalis ngayon. Samantala, ito na mga pulis para i-raid nga itong si imbitahan sa presinto si Nerissa. Ma'am Nerissa, magandang araw po. Oh, mga sir. Oh, Giselle, ba't naparito ka? O di ba Nerissa, huwag ka namang maangan pa. Alam ko yung sasakyan mo. Ginamit yan ni Moira. May kinilaman ka sa pagkikidnap kay Papa. Sabi ni pulis, ako po si Sir Mark, officer, ganyan. Meron pong kinalaman itong sasakyan nyo, ma'am. Sangkot po ito sa krimen and under investigation po ito, sabi niya. Kailangan nyo po sumama sa presinto. Nerissa, umamin ka na. Ikaw mismo may kinalaman dito. Dawit ka dito. Kasama mo si Moira. Tatakas si Nerissa. Tatakasan mo pa kami? Sa ginagawa mo niyan, lalo ka mapapahamak. Lalo mapapalala ang kaso mo. Lalo ka lang madidiin, sabi ni Nerissa. Giselle, wala naman talaga akong kasalanan dito eh. Wala kayong ebidensya makukuha sa akin. Kung wala kang kasalanan, magsabi ka ng totoo. Pakipagtulungan ka sa amin. Wala talaga akong alam. Saka yung sasakyan hindi ko naman talaga ginamit yan para kidnapin si Sir Pepe. Dahil may gumamit niyan para kidnapin si Sir Pepe. Oo, tama, narinig mo. Ginamit yan ni Moira. Sangkot dito si Moira. Si Moira ang may pakana nito. Napaamin na rin si Nerissa dahil nga sobrang takot. Napaamin na. Narinig na ng mga pulis yung statement ni Nerissa, kumanta siya eh.
Samantala, ito namang si Eric, saka si Dax, nagkaharap nga sa pulis. Galit na galit si Eric. Hindi niya papauwiin si Eric hanggat hindi nababayaran yung damages na nakuha niya sa likuran ng kanyang sasakyan.